Sa sandaling bumagsak ako sa pagsusulit para sa scholarship sa Pilipinas, nawalan ako ng pag-asa na sarado na ang pinakamalaking daan patungo sa tagumpay sa buhay ko. Ito ang salitang lumabas sa luhaang pahayag ng isang henyong engineer na nagtapos ng summa cum laude sa Harvard University. Para sa akin, na 20 taon nang nasa harap ng hearing at naniniwalang ang Silicon Valley ang taluktok ng mundo at ang Pilipinas ay isa lamang sentro ng business process, outsourcing, BPO, ang pahayag na iyon ay nakabibingi. Gayunpaman, ang libu-libong resume data na nakasalansan sa aking mesa ay nagbigay sa akin ng isang malupit na katotohanan. Ngayon, ang mga nangungunang elite sa buong mundo ay nagmamadaling pumunta sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Bakit nila pinili ang Maynila at hindi ang New York o London? At bakit sila natatakot na matatalo sila sa career competition kung wala silang work experience sa Pilipinas? Ilalahad ko ang nakagugulat na kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas na pinatunayan ng datos na aking nasaksihan bilang Global Hiring Director ng Google Headquarters at ang tunay na dahilan kung bakit baliw ang mundo sa Pilipinas. Mga henyong Amerikano at Europeo na dagsa sa NAIA, ang pambihirang kwento ng damdamin kung bakit nagulat ang recruiter ng Google sa Pilipinas bilang #1 na pangarap na bansa ng mga estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, isang kakatuwang pangyayari ang nagaganap sa Google Headquarters sa Amerika. Dati, ang kumpanya ay pinupuntahan ng mga valedictorian mula sa buong mundo, tulad ng Harvard, Oxford, Stanford, at MIT. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, nagsimulang lumabas ang isang karaniwang bagay sa resume ng mga nakakapasa. High grade sa UP Diliman, Artificial Intelligence Internship sa Ateneo de Manila University, AI Project sa Bonifacio Global City, BGC, internship experience sa isang startup sa Makati. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga aplikante na nagmula sa Pilipinas at karaniwang sinasabi ng mga nakakapasa. Nang bumagsak ako sa pagsusulit para sa scholarship sa Pilipinas, naisip kong pinalampas ko ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay ko. Sinasabi nilang maaantala sila sa kanilang career kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas. Bakit Maynila? At hindi Amerika, Inglaterra, o Canada? Ilalahad ko kaagad ang tunay na dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga kabataan sa buong mundo sa Pilipinas. Bago ako magsimula, mangyaring mag-subscribe at mag-like para makatulong sa paggawa ng video. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking subscribers na kasama ko at umaasa akong lahat kayo ay magiging malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taong ito. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, iwanan sa comment section ang Pilipinas. Laban! Ako si Mark Reyes, 55 taong gulang. Global Hiring Director sa Google Headquarters na matatagpuan sa Mountain View, California. 20 taon na ang lumipas mula nang sinimulan ko ang trabahong ito. Tuwing umaga, daan-daang resume mula sa buong mundo ang nakasalansan sa aking mesa. Computer Engineering PhD sa Harvard, Artificial Intelligence Masters sa MIT, Software Engineering Bachelors sa Oxford. Kapag nakikita ko ang mga pangalang ito, kumikinang ang aking mga mata. Dahil ang karamihan sa mga talent na personal kong pinili sa loob ng 20 taon ay nagtapos sa mga lugar na ito. Ngunit may isang kakaibang pangyayari kamakailan. Ateneo na naman? Bulong ko habang humihigop ng aking kape sa umaga. Ang salitang UP Diliman at Mapua University ay madalas na lumilitaw sa career section ng aplikante. Sa simula, inakala kong nagkataon lamang. Siguro, 1 o 2 tao lang yan, naisip ko. Ngunit pagkatapos ng 1 o 2 buwan, nagpatuloy ang pattern na ito. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. BGC AI Startup Internship, Makati Mobility Company Project Participation. Isinara ko ang resume at ngumiti ng mapakla. Sa totoo lang,
Hindi ko masyadong pinahahalagahan ang Pilipinas. Inaamin kong isang masipag na bansa, sikat sa kultura ng hospitalidad, mataas ang antas ng edukasyon, at hindi masama ang teknolohiya. Ngunit hindi ko ito itinuturing na lugar na dapat puntahan ng mga pinakamahusay na talent, Silicon Valley. Iyon ang tama. Iyon ang katotohanang pinaniwalaan ko. Mula noong ako ay 10 taong gulang. Ang pinakamasayang sandali ay noong nagtapos ako ng undergraduate sa MIT, nag-master's sa Stanford, at pumasok sa Google. Iyon ang formula para sa tagumpay. Ngunit bakit patuloy na isinusulat ng mga kabataan ngayon ang Pilipinas sa kanilang resume? Naisip ko na baka isang trend lang ito. Baka ang cultural trend tulad ng Pinoy pop at mga serye ay umaabot na rin sa resume. Mark, magsisimula na ang team meeting, sabi ni Sarah, isang junior HR manager, 22 taong gulang at matalino. Sige, pupunta na ako. Inayos ko ang salansan ng resume at tumayo. Habang naglalakad patungo sa conference room, naisip ko, masyado ba akong matigas? Hindi. Ako ay taong naniniwala sa data. Ang aking pamantayan sa paghusga ay ang 20 taon ng karanasan at istatistika. At ang data na iyon ay hindi pa nagkakamali kailanman. Nang buksan ko ang pinto ng conference room at pumasok, hindi ko inaasahan na babaguhin ng meeting na ito ang lahat ng aking bias. Binuksan ni Sarah ang kanyang laptop at ikinonekta ang screen sa projector. Ngayon, ibabahagi ko ang resulta ng pagsusuri sa hearing data sa nakalipas na 6 na buwan. Kami, 5 kaming recruiter, kasama ako, ay umupo. Una, tingnan natin ang status ng new engineer hiring. Lumabas ang bar graph sa screen. New engineer hiring. New engineer hiring. Bilang ng aplikante, screening rate, interview passing rate, karaniwan lang ang istatistika. Pareho pa rin ito sa mga nakaraang taon. Ngunit nag-click si Sarah sa mouse. At lumabas ang bagong slide. Sinuri namin ang resume ng mga final qualifiers at natuklasan namin ang isang kawili-wiling pattern. Ang item na karanasan ay biglang tumaas sa graph. Hindi ako makapaniwala. Ano to? Ang mga final qualifiers ng Google kamakailan. Nakapagtataka. Lahat sila ay nagpunta sa Maynila. Biglang tumahimik ang conference room sa sinabi ni Sarah. Sa 120 final qualifiers para sa new hiring, 88 ang may kaugnay na karanasan sa Pilipinas. Sa porsyento, 103% iyan. Hindi, kung titingnan natin ang passing rate kumpara sa kabuuang aplikante. 73% iyan, isang kahanga-hangang numero. Itinaas ko ang aking kamay. Hindi ba nagkamali? Sinubukan ba ninyong i-verify? 3 beses naming kinumpirma. Exchange student, internship, project, language training. Iba-iba ang porma, ngunit ang karaniwang bagay ay Maynila. May nagtanong sa ibang team member, kumusta ang data noong nakaraang taon? Noong nakaraang taon, 4. Noong isang taon, 28%. Patuloy itong tumataas. Ipinatong ko ang aking mga braso at tiningnan ang screen. May mali. Sa 20 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong pattern. Baka nakahilig lang sa isang partikular na paaralan o kurso? Tanong ko. Hindi. Computer engineering, electrical engineering, industrial engineering, at kahit design pantay-pantay ang distribusyon sa lahat ng larangan. Inilipat ni Sarah ang susunod na slide. Ang mas nakakagulat ay ang average work performance ng mga qualifiers na ito ay 18% na mas mataas kaysa sa karaniwang qualifiers. 18%? Sumandal ako pasulong. Ang pagkakaiba sa performance ay hindi maaaring balewalain. Sila ay nangunguna sa project completion rate, peer review, at promotion speed. Biglang bumigat ang hangin sa conference room. Lahat ay nakatingin lamang sa screen. Naisip ko sa loob-loob ko, nalampasan ko ba ang isang bagay? Hindi! Imposible! Hindi ba ang Pilipinas ay isa lamang bansa sa Asia na sumusunod sa Amerika sa teknolohiya at gumagaya sa Britanya sa edukasyon? Ngunit ang data,
ay hindi nagsisinungaling. Ang data na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng 20 taon ay tumuturo ngayon sa Pilipinas. Mark, mayroon ka bang komento? Tanong ni Sarah. Tumahimik ako saglit. Sa totoo lang, nalito ako. Tingnan muna natin. Masyadong maaga para magbigay ng konklusyon batay sa 6 na buwan ng data. Ang sagot ko ay halos isang pagdadahilan. Matapos ang meeting, bumalik ako sa aking office, umupo sa aking silya, at nag-isip ng malalim. Ang mga resume sa aking mesa ay tila bago. UP Diliman Exchange Student, BGC Tech Valley Internship, Ateneo AI Project. Ang mga salitang ito ay hindi na mga salitang maaaring balewalain. Baka, bulong ko. Ako ang nagkamali. Ngunit kaagad kong iniwas ang ulo ko. Hindi. Ang 20 taon ng karanasan ay hindi maaaring pabulaanan sa loob ng isang araw. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi, patuloy akong nag-iisip. Mayroon ba talagang espesyal sa Pilipinas? O simpleng sunod-sunod na pagkakataon lang? Ang mga gusali ng Silicon Valley ay lumipas sa labas ng bintana, buong buhay ko. Naniwala akong ito ang sentro ng pinakamahusay na teknolohiya sa mundo. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado dahil malinaw ang data at ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Kinabukasan, pumasok ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi maalis sa isip ko ang nilalaman ng meeting kagabi. Pagdating ko sa office, binuksan ko kaagad ang computer at sinimulang suriin ang hearing data ng nakaraang 2 taon. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang inihayag ni Sarah. Binuksan ko ang Excel sheet at naglagay ng filter. Exchange Student Experience, International Internship, Global Project. 1 click, 2 click, 3 click. Nang makita ko ang resulta sa screen, sumandal ako sa aking silya. Sa Excel sheet ng Google Hiring Manager, kumikinang sa pula ang mga universidad sa Pilipinas. UP Diliman 28 kaso. Ateneo de Manila University 19 kaso. De La Salle University 11 kaso. Mapua University 22 kaso. Kabuuan 44 na kaso. At iyon ay bilang lamang ng mga final qualifiers. Ano ito? Tinitigan ko ang monitor. MIT, 32 kaso. Stanford, 29 kaso. Harvard, 26 kaso. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng universidad sa Pilipinas, kasing antas sila ng buong Ivy League ng Amerika. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Nang suriin ko ang work evaluation score. Ang average score ng mga qualifiers na may Philippine experience ay 4.2 sa 5 points. 4.2 points ito ay antas ng top 15%. Sa kabilang banda, ang karaniwang qualifiers ay 3.7 points. Ang pagkakaiba ay 0.5 points. Isang istatistikal na mahalagang pagkakaiba, tinakpan ko ang aking mukha ng aking mga kamay. Ang aking 20 taon ng pamantayan sa paghusga ay nabago. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Oras na para sa Zoom interview mula sa Barcelona, Spain. Hello, ako si Mark Reyes. Lumabas ang isang binata sa screen. Siya si Pablo, 24 taong gulang, nagtapos sa Barcelona Institute of Technology Computer Engineering Department. Ang kanyang resume ay walang kamali-mali. Mahusay na grado. Maraming project experience. Mahusay din mag-Ingles. Pablo, nakita ko ang iyong resume. Mayroon akong ilang tanong. Sinimulan ko ang panayam, tulad ng karaniwan, ilang technical na tanong, mga tanong tungkol sa project experience. Walang kahirap-hirap sumagot si Pablo. Magaling. Sa huli, mayroon ka bang exchange student o overseas experience? Sa tanong ko, medyo tumigas ang ekspresyon ni Pablo. Ah, iyon po. Humina ang kanyang boses. 3 beses po akong nag-apply para sa exchange student sa Maynila. Ngunit bumagsak ako lahat. Maynila? Sumandal ako pasulong. Opo, sa aming paaralan, sobrang hirap makapunta sa Pilipinas.
15 times ang competition rate. Ngumiti ng mapakla si Pablo. Maraming estudyante sa Europa ang umiiyak dahil hindi sila nakapunta sa Maynila bilang exchange student. Isa ako sa kanila. Nagulat ako. Umiiyak? Sobrang mahalaga ba ang isang exchange student sa Pilipinas? Bakit mo gustong pumunta sa Maynila? Maingat kong tanong. Tumahimik si Pablo saglit, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Sir, magiging tapat ako. Sinasabi ng mga aplikante ngayon na mas malakas ang karanasan sa Maynila kaysa sa English qualification. Sa kanyang mga salita, hindi ako makapagsalita. Dalawa sa aking mga kaibigan ang nag-internship sa Pilipinas nang tig-6 na buwan noong nakaraang taon. Ang isa ay nakatanggap ng offer mula sa Tesla at ang isa naman ay pumasok sa Apple. Sigurado ka bang dahil iyon sa Maynila? Opo, sabi ng mga kaibigan ko. Mas marami silang natutunan sa trabaho nila sa Maynila kaysa sa 2 taon ng pagtatrabaho sa Barcelona. Seryoso ang tingin ni Pablo. AI startups, mobility companies, game companies lahat sila ay nagtitipon sa BGC o Makati. Ang sabi, kung magtatagal ka doon ng 6 na buwan, mas magiging malakas ang network mo kaysa sa Silicon Valley. Kinuha ko ang aking memo at nagtanong, kumusta ang ibang lungsod? London? O Berlin? Singapore? Siyempre, maganda rin. Ngunit iba ang bilis. Ang Maynila, parang ang future ay nandoon na. Ang pahayag na, ang future ay nandoon na, ay tumimo sa aking tainga. Matapos ang panayam, sumandal ako sa silya at tumingala sa kisame. Si Pablo ang 12 tao. Sa nakalipas na 1 buwan, 12 sa mga aplikante na aking in-interview ang nagbanggit ng karanasan sa Pilipinas. 9 sa kanila ang nanghinayang na hindi sila nakapunta sa Maynila at 3 naman ang nagsabing lumago sila dahil sa Maynila. Ano ba talaga ang mayroon sa Maynila? Bulong ko. Nang mag-break time, nagpunta ako sa cafeteria. Nagkataon na nakasalubong ko si Kevin, isang new engineer, 28 taong gulang at matalino. Pumasok siya noong nakaraang taon. Kevin, kumusta? Tanong ko habang umuupo. Ayos naman po. Maganda ang team atmosphere. At nakakatuwa ang project. Teka, may Manila internship ka sa resume mo. Ano ang ginawa mo doon? Kumislap ang mga mata ni Kevin. Ah, iyon po. Iyon ang pinakamahusay na 6 na buwan sa buhay ko. Ano ang napakaganda? Una, iba ang bilis. Kung may ideya, agad itong ginagawa. At kahit mabigo, mabilis ulit na susubukan. Patuloy ni Kevin habang kumakain ng sandwich. At network. 6 na buwan akong nagtagal sa BGC at ang PLDT. Ayala. Grab lahat sila ay 30 minuto lang ang layo. Magmi-meeting sa tanghali, magkikita ulit sa gabi iyon ang pang-araw-araw na gawain. Kung ikukumpara sa Silicon Valley? Tanong ko. Nag-isip si Kevin saglit. Pagkatapos ay sumagot, malawak kasi dito. Mula San Francisco hanggang San Jose, 1 oras o higit pa. Ngunit sa Maynila, magkakasama lahat. Ang density ay napakalaki. Naalala ko ang salitang, isang internship experience sa Philippine startup ang susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Kaya ba nakatulong iyon nang mag-apply ka sa Google? Sobrang laking tulong. Sa panayam, 20 minuto naming pinag-usapan ang Pilipinas. Interesadong-interesado ang mga interviewer, sabi ni Kevin habang tumatawa. Tahimik akong kumakain ng aking salad at nag-isip, nalampasan ko ba talaga ang isang bagay? Matapos ang tanghalian, nang bumalik ako sa office, may dumating na email mula sa Vice President's office. Mark, pumunta ka sa office ko bukas ng 10 a.m. Maikli at tuwid na pangungusap, ngunit hindi maganda ang aking pakiramdam. Kinabukasan, kumatok ako sa pinto ng Vice President's office. Pumasok ako at nakita kong nakatayo ang Vice President at nakatingin sa labas ng bintana. Maupo ka, Mark. Umupo ako sa silya. Nakatanggap ka ba ng ulat tungkol sa hearing trend kamakailan? Opo. Nakita ko ang inihayag ni Sarah. Ano ang palagay mo?
Tanong ng Vice President habang humarap sa akin. Sumagot ako ng tapat. Sa totoo lang, hindi pa ako sigurado. Malinaw ang data, ngunit hindi ko alam kung bakit. Kaya nga, balak kitang ipadala. Ha? Magbi-business trip sa Pilipinas. Tingnan mo mismo. Nagulat ako sa sinabi ng Vice President. Pilipinas? Bakit ako? Ikaw ang hiring director namin. Ang data ay tumuturo sa Pilipinas. Kailangan mong kumpirmahin mismo. Binuksan ng Vice President ang folder sa mesa. BGC Tech Hub, Makati Fintech Zone, at 3 pangunahing unibersidad. 1 linggo lang. Sapat na. Narinig mo rin ang kwento na ang mga kabataan sa Amerika at Canada ay natatakot na maaantala sila sa career kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas, hindi ba? Tinitigan ako ng Vice President. Paano tayo makakapili ng mga pinakamahusay na talent kung hindi natin alam ang dahilan? Hindi ako nakapagsalita. Umalis ka sa susunod na Lunes. Ako na ang kukuha ng tiket. Nang lumabas ako ng office, magkahalo ang aking nararamdaman. Ayaw kong pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, ayaw kong aminin na mayroong isang bagay doon na hindi ko nakita sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi ko rin naman ito matatanggihan. Utos ito ng Vice President at malinaw ang data. Nang gabing iyon, umuwi ako at sinabi sa aking asawa, kailangan kong mag-business trip sa Pilipinas sa susunod na linggo. Pilipinas? Biglaan? 1 linggo? Nagulat ang aking asawa. Hindi ba't palagi mong sinasabi na walang kuwenta ang Pilipinas? Oo. Akala ko buong buhay ko na walang kuwenta ang Pilipinas. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at patuloy na nag-isip. Ano ba talaga ang mayroon sa Maynila? Babagsak ba ang bias ko? O wala pa rin itong kuwenta? Hindi ko alam. Ngunit sa loob ng 1 linggo, malalaman ko na ang sagot. Ang sagot na ganap na babago sa aking buhay. Lumipas ang 1 linggo. Sumakay ako sa eroplano ng Philippine Airlines mula sa San Francisco International Airport. Habang nakaupo ako sa business class at ikinakabit ang seatbelt, mabigat ang aking damdamin. Kailangan ko ba talagang pumunta? Sa totoo lang, hindi ako nasasabik sa trip na ito. Ano ba ang makikita ko sa Pilipinas? Hindi ba't sapat na ang data? Naisip ko. Ngunit ang utos ng Vice President ay absolute. Nang lumipad ang eroplano, kinuha ko ang aking laptop at sinuri muli ang itinerary ng trip na ito. Araw 1, BGC Tech Hub Tour. Araw 2, UP Diliman International Meeting. Araw 3, Makati Fintech Zone Visit. Ang natitirang 2 araw ay may allowance na oras. 1 linggo. Sapat na, naisip ko. Ngunit natuklasan ko, naganap akong nagkamali mula mismo sa sandaling dumating ako sa Maynila. Pagkatapos ng 13 oras na biyahe, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, Terminal 3. May kakaiba sa sandaling bumaba ako ng eroplano. Napakalinis ng airport. Hindi lang malinis, futuristiko. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ang ilaw na naka-install sa kisame ay naggabay sa akin. Please proceed straight to the immigration area. Malinaw na naririnig ang anunsyo sa Ingles. Pagdating ko sa immigration area, napahinto ako sandali dahil nakalinya ang mga automated immigration gate. Lahat ito automated? Bulong ko habang lumalapit sa isa. Nag-scan ng passport. Tumingin sa facial recognition camera. Entry approved. 15 segundo lang. Sa San Francisco Airport, karaniwan ng pumila ng 1 oras. Ngunit dito, 15 segundo lang. Hindi rin umabot ng 5 minuto ang pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs. Mahusay. Napilitan akong aminin. Lumabas ako sa airport lobby at naglakad patungo sa information counter para sumakay ng taxi. Excuse me, paano po ang pinakamahusay na paraan para makapunta sa Manila City? Sumagot ang staff sa perpektong Ingles. Inirerekomenda ko po ang Naya Skyway. Maaari po kayong sumakay ng Grab at makarating sa Makati sa loob ng 30 minuto.
Ang taxi ay aabuti ng 1 oras dahil sa traffic. Grab? Opo. Makukuha po ninyo iyan sa app. Tumango ako at naglakad patungo sa Grab pickup area. Ang lahat ay maayos. Pagdating ko sa Makati, ang tanawin na bumungad sa akin ay higit pa sa inaasahan ko. Nakalinya ang mga dambuhalang gusali. Ngunit iba ang pakiramdam kaysa sa San Francisco. Mas organisado, mas futuristiko. Sa paligid ng lungsod, may mga digital screen at maayos ang mga pedestrian crossing. Sa bawat bus stop, may mga electronic display na nagpapakita ng real-time na oras ng pagdating ng bus. Bus 01 system, darating sa 2 minuto. Bus 5 system, darating sa 5 minuto. Ito ba talaga ang Asya? Nagulat ako sa loob-loob ko. Ganap itong iba sa Pilipinas na naisip ko. Habang naglalakad ako patungo sa hotel, dumaan ako sa isang cafe. May QR code na nakadikit sa harap ng pinto. Please view the menu and order using the QR code. Dahil sa kuryosidad, nag-scan ako at lumabas ang menu sa Ingles, Mandarin at Tagalog. Ang pag-order ay posible kaagad sa app. Mas advanced ito kaysa Amerika. Napilitan akong aminin. Nag-check-in ako sa hotel. Binigkas ng front desk staff ang aking pangalan ng tama. Mr. Mark Reyes, welcome. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang. May 24 to oras na English service. Salamat. Habang umaakyat sa elevator, nag-isip ako. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga nakita ko ay nabago na ang aking bias. Mahusay na sistema ng transportasyon, perpektong digital infrastructure, magalang na serbisyo. Ito ba talaga ang maliit na bansa sa Asya? Pumasok ako sa kwarto, inayos ang mga bagahe, at tiningnan ang labas ng bintana. Lumubog ang araw, at ang lungsod ay napuno ng makulay na neon signs. Sa malayo, nakikita ang Manila City skyline. Bukas. Sa BGC ako pupunta. Sinuri ko muli ang itinerary. BGC Tech Hub, ang tinatawag na Silicon Valley ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ako umasa. Siguro, kasing antas lang ng Silicon Valley, naisip ko. Ngunit tulad ng pagkabigo ng aking hula sa unang araw, may feeling ako na mangyayari ulit iyon bukas. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Ang mga bagay na nakita ko sa loob ng 2 oras, mula Anaiya hanggang Makati, ay patuloy na umiikot sa aking isip. Automated system, tamang oras ng tren, MRT, LRT, integrated transport card, beep card, real-time information. Ang lahat ng ito ay pang-araw-araw na buhay. Naalala ko ang sinabi ni Sarah sa meeting. Ang Maynila ang #1 na exchange student city na pinili ng Global University Ranking Organization. Simula ngayon, hindi na London, kundi Maynila. Nang marinig ko ito sa unang pagkakataon, hindi ako naniwala. Ngunit ngayon, medyo naiintindihan ko na. Kumikinang ang night view ng Maynila sa labas ng bintana. Ang bawat isa sa milyon-milyong ilaw na iyon ay buhay ng isang tao, pangarap ng isang tao, at sa gitna niyan, may mga exchange student mula sa buong mundo, mula sa France, Alemanya, Canada, Brazil. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ngunit hindi ako madaling makatulog. Masyadong magulo ang aking isip. Dahil ang aking mga paniniwala sa loob ng 20 taon ay unti-unting bumabagsak. Kinabukasan, maaga akong nagising. Bumaba ako sa breakfast buffet ng hotel at marami akong nakitang mga dayuhan. Westerners, Middle Easterners, Southeast Asians, iba-iba. Sa isang mesa, naririnig ang French, sa isa naman, Spanish. Isang tunay na international city, naisip ko habang kumukuha ng salad at kape. Ang itinerary ngayon ay bisitahin ang BGC Tech Hub. Makikipagkita ako sa local guide sa lobby ng hotel sa 9 a.m. Eksaktong 9 a.m. Bumaba ako sa lobby at isang dalaga ang naghihintay sa akin. Mark Reyes po, ako si Maria Santos.
Ako po ang magiging guide ninyo sa BGC tour ngayon. Welcome po. Nakipagkamay ako at tiningnan siya. Mukha siyang matalino. Nasa early 30s. Aabutin po ng mga 20 minuto sa kotse. Habang papunta tayo, ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa BGC. Sumakay kami sa kotse na naghihintay sa harap ng hotel. Nang umalis ang kotse, kinuha ni Maria ang kanyang tablet at ipinakita sa akin. Ang BGC ay dating kilala bilang The Fort. At ito ang sentro ng Philippine IT. Ngayon, nagtitipon dito ang mga pinakamahusay na IT companies tulad ng Google, Grab, at Globe. Smart. Lumabas sa screen ng tablet ang aerial view ng BGC. Nakikita ang mga modernong gusali na magkakasama. Marami rin bang startup? Tanong ko. Mahigit 2,000 po. Malakas lalo na po ang larangan ng artificial intelligence, fintech, at edtech. Libang-libong. Nagulat ako. Hindi man kasing dami ng Silicon Valley, ngunit napakalaki. Para sa isang bansa sa Asia, ang Skyway ay lumipas sa labas ng bintana. Malinis at maayos na kalsada. Maayos na mga sasakyan. Ang nakikita po ninyo ay ang BGC Corporate Center. Itinuro ni Maria sa labas ng bintana. Isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin. May mga office sa itaas at retail sa ibaba. Napakagandang location. Pumasok ang kotse sa BGC. Sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Ganap itong iba sa naisip ko. Hindi mga karaniwang gusali na gawa sa salamin. Nakalinya ang mga natatanging architecture na naglalaman ng identity ng bawat kumpanya. Mas futuristiko kaysa Silicon Valley. Napilitan akong aminin sa loob-loob ko. Ang una naming binisita ay ang Artificial Intelligence Research Institute ng isang malaking Philippine IT company. Pagpasok namin sa lobby, isang dambuhalang media wall ang sumalubong sa mga bisita. Ang digital art na ginawa ng artificial intelligence sa real time ay bumabalot sa dingding. Mr. Reyes? Ako si Dr. Cruz, researcher ng AI research team. Nakipagkamay sa akin ang isang batang researcher. Nagtapos ako ng PhD sa UP Diliman at umuwi sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. UP Diliman? Nagtanong ako ng tapat. Opo, mas nakakatuwa po dito. Sa Silicon Valley, mas matindi ang competition at individualism, hindi ba? Dito, mas malakas ang kultura ng collaboration. Inihatid kami ni Dr. Cruz sa Research Institute. Habang naglalakad sa pasilyo, may mga patent certificate na nakadisplay sa dingding. Nagtala po kami ng 120 patent na may kaugnayan sa AI noong nakaraang taon. 120 patent. Opo, 60% niyan ay global patent. Pumasok kami sa isang demo room. May ilang researcher na nagtitipon sa harap ng malaking screen. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aming pinakabagong automatic translation technology. Kinontrol ni Dr. Cruz ang computer. Lumabas ang isang Tagalog na pangungusap sa screen. Boss, break time na, magkape muna tayo. Isinalin ito ng AI. Sir, it's break time, shall we grab some coffee? Hindi ito simpleng pagsasalin. Ang salitang boss ay natural na ginawang sir, at ang magkape ay grab some coffee. Hindi lang po ito simpleng pagsasalin. Naiintindihan po nito ang cultural context. Ano ang pinagkaiba nito sa Google Translate? Kinoconsider po namin kung sino ang nagsasalita, kailan, saan, at kanino. Ang susunod na demo ay mas nakakagulat. Real-time simultaneous interpretation. Nagsalita si Dr. Cruz. Sa Tagalog, ang pag-unlad ng AI technology ay ganap na magbabago ng ating buhay. Halos kasabay, lumabas ang Ingles sa aking earphone. Halos walang delay. Paano ito posible? Nagulat talaga ako. Ang Tagalog data po ay napakalaking tulong. Gumagawa kami ng AI na may Pinoy culture at naiintindihan ang context. Ipinagmalaki ni Dr. Cruz. At hindi po kami gagaya sa Silicon Valley. Gagawin po namin ang sarili naming daan. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Hindi gagaya. Akala ko,
Habang buhay silang susunod sa Amerika, ngunit gumagawa sila ng sarili nilang daan. Lumabas kami sa Research Institute at nagpunta sa isa pang IT company. 5 minuto lang ang layo sa kotse. Hindi lang po AI ang ginagawa nila, pati mobility at fintech. Paliwanag ni Maria, ang researcher na nakilala namin doon, ay hindi pa 30 taong gulang. Nagsasaliksik ako sa multimodal AI. Pinoproseso po ang text, image, at audio ng sabay-sabay. Ang demo ay talagang kahanga-hanga. Kapag pinatugtog ang tradisyonal na musikang Filipino, iguguhit ng AI ang isang bagay na babagay doon. At sabay itong babasa ng isang tula. Ang Pinoy culture ang aming panimula, ngunit ang Philippine education at technology ang nagbabago ng aming buhay. Sabi ng researcher na iyon. Gumagawa kami ng AI na lubos na nakaiintindi sa Asian culture. Iyan po ang aming competitive edge sa global market. Nagtanghalian na. Inihatid ako ni Maria sa isang kantin. Dito po madalas pumunta ang mga CEO ng startup sa BGC. Punong-puno ng kabataan ang kantin. Karamihan ay nasa late 20s hanggang early 30s. Umupo kami at nag-order. Sa kabilang mesa, naririnig ang Ingles. Mayroon ding French. Mga staff din ba sila ng startup? Tanong ko. Opo, malamang mga foreigner developer. Marami po sila sa BGC. Bakit sila pumunta sa Pilipinas? Bilis po. Ang 6 na buwan dito ay katumbas ng 2 taon ng karanasan sa Silicon Valley. Matapos kumain, sinimulan namin ang afternoon schedule. Binisita namin ang isang AI startup. Ang CEO ay isang babae, 31 taong gulang. Nagtapos po ako sa MIT at nagtrabaho sa Silicon Valley ng 3 taon. Ngunit 2 taon na ang nakalipas. Umuwi ako sa Pilipinas. Bakit? Tanong ko ng tapat. Mas mabilis po dito. Kapag may ideya, makakakuha ka agad ng funding sa loob ng 1 linggo. At may product na sa loob ng 1 buwan. Sabi niya habang tumatawa, bilis na hindi mo maiisip sa Amerika. Tiningnan niya ang office. Kalahati ng 15 staff ay mga dayuhan. Mula Alemanya, India, Brazil, Canada, mga dating exchange students sa Maynila. Ang isang internship experience sa Philippine startup ang susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Wala akong masabi sa salitang iyon. Nagpunta kami sa conference room at pinag-usapan ng mas detalyado. Nakakuha kami ng seed funding noong nakaraang taon. Sa loob ng 3 buwan. 3 buwan? Opo, mabilis magdesisyon ang mga Filipino investor. Madalas, 1 meeting lang, may investment decision na. Ipinakita niya ang isang chart, 3 sa staff namin ang nagtapos sa MIT. At lahat sila ay may Philippine exchange student experience. Sabi nila, ang 6 na buwan sa Maynila ay ganap na nagbago sa kanilang perspective. Sa huli, binisita namin ang AI center ng isang malaking electronics manufacturer. Ang researcher na nakilala ko doon ay kasing edad ko. Nagsasaliksik ako sa on-device AI na tumatakbo mismo sa smartphone ng walang cloud. Ang demo ay talagang nakakagulat. Posible ang real-time translation at image analysis kahit walang koneksyon sa internet. Paano ito posible? Dahil ba malakas ang hardware ng Pilipinas? Ang hardware at software ay maaari naming i-optimize nang sabay-sabay iyon lang ang aming lakas. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay hindi sumusunod sa Amerika. Gumagawa sila ng sarili nilang daan. Ginagamit ang sarili nilang lakas. Nang maggabi, dinala ako ni Maria sa isang viewing deck sa BGC. Ang BGC, na tiningnan mula sa itaas, ay kahanga-hanga. Daan-daang libong ilaw ang kumikinang. Ang bawat isa sa mga ilaw na iyan ay pangarap ng isang tao, sabi ni Maria. At malaking bahagi ng mga pangarap na iyan ay pangarap ng mga kabataang nagmula sa ibang bansa. Wala akong masabi. Ang mga bagay na nakita ko buong araw ay umiikot sa aking isip. Original technology, mabilis na execution, global talent.
Habang pauwi sa hotel, nag-isip ako ng tahimik sa kotse. Sa loob ng isang araw, kalahati ng aking bias ay bumagsak. Ang natitirang kalahati ay malamang nababagsak bukas sa UP Diliman. Kinabukasan, nagpunta ako sa UP Diliman. Muling naging guide si Maria. Ngayon, makikipagkita tayo sa professor na may international relations. Pagkatapos, mag-campus tour tayo. Ang kotse ay nagmamaneho patungo sa Diliman. Nakakagulat ang university town sa gitna ng lungsod. Dahil ang mga universidad sa Silicon Valley ay karaniwan ng nasa labas ng lungsod. Ang UP Diliman ay isa sa mga universidad sa Pilipinas na most internationalized, paliwanag ni Maria. Pagpasok namin sa Academic Oval, nakita ang mga lumang gusali. Ngunit mayroon ding mga modernong architecture, tradisyon at modernidad na magkasama. Pumasok kami sa International Exchange Building, sa lobby. Nakasabit ang mga bandila ng iba't ibang bansa. Amerika, France, Alemanya, Spain, Brazil, Mr. Mark Reyes. Welcome! Nakipagkamay sa akin ang isang middle-aged professor. Ako si Professor Santos, in charge ng International Cooperation. Ikinalulugod kong makita ka. Nagpunta kami sa conference room. Binuksan ni Professor Santos ang laptop at ipinakita ang screen. Una, ipakita ko po sa inyo ang istatistika. Lumabas ang isang graph. Exchange Student Application Status. Ang Exchange Student Application para sa fall semester ngayong taon ay 2,847 na kaso. Ang dami. Opo. Ngunit ang quota ay 180 slots lang, kinumputa ko. Ang competition rate ay lumagpas sa 15 times. Eksakto, 15.8 times. 12 times lang po noong nakaraang taon. Patuloy itong tumataas. Inilipat ni Professor Santos ang susunod na slide. Ang Maynila ang number 1 na exchange student city na pinili ng Global University Ranking Organization. Simula ngayon, hindi na London, kundi Maynila. Lumabas ang isang ranking table sa screen. Maynila first, London second, Paris third. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Opo. Inilabas ito noong nakaraang taon. Maynila ang first sa lahat ng aspeto. Education level, safety, cost of living, at job opportunities. Itinuro ni Professor Santos ang labas ng bintana. Ang kalahati ng mga estudyante na nakikita ninyo doon ay mga dayuhan. Totoo. Nang tingnan ko ang mga estudyanteng naglalakad sa campus, iba-iba ang lahi. Saan po nagmumula ang pinakamaraming estudyante? France ang first. Sumunod ang Alemanya, Spain, at Canada. Bakit nila pinili ang Pilipinas? Nagtanong ako ng diretsahan. Nag-isip si Professor Santos saglit. Pagkatapos ay sumagot, may 3 dahilan. Una, mataas ang education level. Ang aming universidad ay nasa top ranking sa World University Ranking. Pangalawa, ligtas. Ang Maynila ay isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa mundo. Iyan ay naramdaman ko rin kahapon. Hindi ako natakot kahit naglalakad ako sa kalye ng gabi. Pangatlo, at ang pinakamahalaga, opportunity. Opportunity. Opo, kung mag-aaral ka sa Maynila ng 6 na buwan, bubukas ang iba't ibang opportunity tulad ng BGC Startup Internship, Big Company Project, AI Lab Participation. Nagbahagi si Professor Santos ng isang halimbawa. May isang estudyante na nagmula sa France noong nakaraang taon. Business Management ang kurso. Ngunit nag-intern siya sa isang malaking IT company dito. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik siya sa France at nakakuha ng offer mula sa LVMH dahil iyon sa kanyang experience sa Pilipinas. Tumango ako. Ang sinasabi na ang mga kabataan sa Amerika at Canada ay natatakot na maaantala sila sa career. Kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas ay hindi pala exaggeration. Hindi po exaggeration. Totoo po iyan. Nagpakita si Professor Santos ng isa pang slide.
Ito po ang Graduate Tracking Survey. 85% ng mga dating exchange students sa Pilipinas ang nakakuha ng trabaho sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng pagtatapos. 85%? Opo. Ang karaniwang estudyante ay 68%. Malinaw ang pagkakaiba. Matapos ang meeting, sinimulan namin ang campus tour. 20 oras po itong bukas, paliwanag ni Maria. Sa isang mesa, may mga estudyanteng Pilipino at dayuhan na magkasamang nag-aaral. Nag-uusap sila na may halong Tagalog at Ingles. Ano ang ginagawa ng mga estudyante na iyon? Siguro team project. Dito po, hinahalo ang mga estudyanteng Pilipino at dayuhan sa mga team. Sumunod, nagpunta kami sa College of Engineering. Binisita namin ang AI Research Lab. Nakilala namin doon ang isang dayuhang estudyante. Isang dalaga na may blonde hair. Hello, ako si Ana. Mula po ako sa Alemanya. Ano ang sinasaliksik mo? Natural Language Processing. Lalo na po ang AI ng wikang Tagalog. Bakit Tagalog ang pinili mo? Tanong ko. Ang Tagalog po ay talagang magandang wika para sa AI research. Komplikado, ngunit mayaman sa context. Ipinakita ni Ana ang computer screen niya. Ang modelong binuo ko ay nakakakilala sa Tagalog ng may 98% accuracy. Ang Ingles ay 92% lang. Ganoon ba kalaki ang pagkakaiba? Opo, ang Tagalog ay may maraming uri ng salita at mahirap. Ngunit kapag natutunan, napaka-logical. Nagtanghalian na. Nagpunta kami sa student cafeteria. Nagulat ako nang makita ko ang menu na nakadisplay sa 6 na wika. Tagalog, Ingles, Mandarin, Korean, French, Spanish. Pinag-iisipan talaga ang mga dayuhang estudyante, sabi ko. 2% po ng estudyante namin ay mga dayuhan. Maingay ang cafeteria. Magkahalo ang iba't ibang wika. Sa isang mesa, may 4 na tao na kumakain. Filipino, French, American, Korean. Nagtatawanan sila ng natural. Nang makita ko ang tanawing iyon, naisip ko. Ito ang tunay na global education. Pumunta kami sa dorm sa hapon. Ang gusali ng international dorm. Nakilala ko ang isang lalaking estudyante mula sa Canada sa lobby. Mula po ako sa University of Toronto. Nandito ako ng isang semester bilang exchange student. Kumusta ang Maynila? Tanong ko. Higit pa po sa inaasahan ko. Sa simula, nag-interes lang ako dahil sa Pinoy culture. Ngunit nang pumunta ako, hindi lang iyon. Ano ang pinakagusto mo? Convenience. Lahat ay mabilis. Mabilis ang delivery, mabilis ang internet, mabilis magdesisyon ang mga tao, sabi niya habang tumatawa. At maraming opportunity. Nakatanggap ako ng internship offer mula sa isang startup sa BGC noong nakaraang buwan. Ano ang gagawin mo pagbalik mo sa Toronto? Hindi ko pa po alam. Sa totoo lang, gusto ko pang magtagal sa Pilipinas. Nang maggabi, pumunta kami sa Central Plaza ng campus. Ang mga estudyante ay nagtitipon ng maliliit. May isang grupong tumutugtog ng gitara at may isang grupong nagsasayaw. Tingnan ninyo po iyon, itinuro ni Maria. Ang isang grupo, 5 tao ang nakaupo ng bilog at nag-uusap. Ang mga estudyante na iyan, malamang, language exchange group. Nagkikita ang mga dayuhan na gustong matuto ng Tagalog at mga Pilipino na gustong matuto ng Ingles. Lumapit ako sa kanila. Excuse me, ano ang ginagawa ninyo? Sumagot ang isang estudyante. Language exchange. Mula po ako sa Spain at nag-aaral ako ng Tagalog. Nakakatuwa ba? Opo, talagang tinutulungan ako ng mga kaibigan kong Pilipino. At ngayon, nakakabasa na ako ng baybayin, tradisyonal na sulat, ng kaunti. Sabi niya ng mayabang. Naisip ko sa loob-loob ko. Baybayin? Ganoon ba kadali? Paliwanag ng isang estudyanteng Pilipino sa tabi niya. Talagang masipag po siya. Natutunan niya ang abakada sa loob ng 1 linggo. Nagulat ako. Ganoon ba sila kasigasig? Lumubog ang araw at nagsimulang umilaw ang campus. Umupo ako sa isang bench
at tiningnan ang campus. Ang mga estudyante ay nagtatawanan habang naglalakad. May mga Pilipino at may mga dayuhan. Ngunit walang kabuluhan ang paghihiwalay. Lahat sila ay estudyante lang. Ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo ay lumipat na mula Amerika, Inglaterra, patungo sa Maynila. Ang salitang iyon ay naramdaman ko ngayon. Lumapit si Maria. Kumusta po? Ang tour ngayon? Nagulat ako. Ganap itong iba sa naisip ko. Bukas po, pupunta tayo sa Makati Fintech Zone at Bonifacio High Street. Mas magugulat pa po kayo. Ngumiti ako. Sapat na ang pagkabigla ko. Ngunit tama si Maria. Mas malaking shock ang naghihintay sa akin kinabukasan. Kinabukasan, araw 3, nagpunta ako sa Makati. Ito ang araw para bisitahin ang Fintech Zone at Bonifacio High Street. Si Maria pa rin ang naging guide ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mas dynamic na Maynila. Huminto ang kotse sa harap ng isang gusali malapit sa Makati. Ito po ang Google Campus Manila. Google Campus? Nagulat ako. Opo. Ito po ang espasyo na ginawa ng Google para suportahan ang mga startup. Ilang lugar lang po sa mundo ang mayroon niyan. Pagpasok namin sa gusali, punong-puno ito ng kabataan. Karamihan ay nasa late 20s hanggang early 30s. Nagtatrabaho sila sa laptop o nagdedebate sa harap ng whiteboard. Daan-daang tao po ang nagtatrabaho dito araw-araw. Libre. Libre? Opo. Inaalok po ito ng Google para mapalago ang startup ecosystem. Sa isang espasyo, may pitching practice na nagaganap. Isang dalaga ang nagpe-present. Ang AI po namin ay nagpapataas ng accuracy ng medical diagnosis ng 30%. Inulan siya ng tanong ng mga tagapakinig. Gaano karaming data ang nakuha ninyo? Ano ang inyong bentahe laban sa mga kalaban? Walang kahirap-hirap sumagot ang dalaga. Hinangaan ko, sa ganoong edad. Napakakumpiyansa. Sumunod, nagpunta kami sa Bonifacio High Street. Ang Bonifacio High Street ay sentro ng fashion at trend. Ngunit ganap po itong nagbago sa nakalipas na ilang taon. Pagbaba namin ng kotse, isang kakaibang tanawin ang bumungad. Ang mga modernong gusali ay naging mga cafe at office. Ito po ang hub ng Manila Trend, paliwanag ni Maria. Ang una naming binisita ay isang mobility startup. Isang office na inayos mula sa isang lumang gusali. Hello! Ako si Miguel, ang CEO. Nakipagkamay sa akin ang isang lalaking mukhang 32 taong gulang. Gumagawa po kami ng e-jeepney sharing service. Sa kasalukuyan, 50,000 units po ang nakadeploy sa buong Maynila. 50,000 units? Opo. 200,000 po ang gumagamit araw-araw. Tiningnan ko ang office. May mga 20 staff. Kalahati sa kanila ay mga dayuhan. Marami po kayong dayuhang staff, sabi ko. Opo, ang Canadian developer, French designer, Brazilian engineer doon, lahat sila ay dating exchange students sa Maynila. Tinawag ni Miguel ang isang staff. Jason, sandali. Lumapit ang isang binata na may blonde hair. Ako po si Jason. Mula po ako sa Canada. Bakit ka nagtatrabaho dito? Tanong ko. Nandito po ako bilang exchange student noong nakaraang taon at nag-intern dito. Iyon po ang nagbigay sa akin ng full-time offer. Wala ka bang balak bumalik sa Canada? Ay, mas nakakatuwa po dito, sabi ni Jason habang tumatawa. Ang isang internship experience sa Philippine startup ang susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Sa totoo lang, may tumawag po sa akin mula sa Google, Apple. Bakit ka nagpaiwan dito? Mas marami po akong natutunan dito. Ang trabaho na ginawa ko sa loob ng 6 na buwan ay trabaho na aabuti ng 2 taon sa Canada. Nagtanghalian na. Naglakad kami sa Bonifacio High Street. Nakalinya ang mga cafe at restaurant. Pumasok kami sa isang cafe at nagulat ako nang makita ang menu board na tablet. Please order using the tablet. You can also pay here. Paliwanag ng staff. Nang tingnan ko ang menu, lumabas ang lahat sa Ingles
Mandarin at Korean. Marami po sigurong dayuhang customer, sabi ko. Opo, lalo na po ang mga kabataan mula sa Europa. Matapos kumain, naglakad kami sa kalye. Nagtitipon ang mga kabataan ng maliliit. Naririnig ang iba't ibang wika. Ingles, French, Spanish, German. Nang dumaan kami sa isang grupo, naririnig ang French. Huminto ako at tiningnan sila. Apat silang lahat, 2 Pilipino at 2 dayuhan. Excuse me, ano ang ginagawa ninyo? Tanong ko sa Ingles. Sumagot ang isang babaeng French. Startup team po kami. Nagba-brainstorming ngayon. Startup? Opo, fashion tech company. Gumagawa po kami ng personalized styling gamit ang AI. Iba-iba po ang nationality ng team members, sabi ko. Iyan po ang aming lakas. Alam ko po ang French fashion. Alam ng mga kaibigan kong Pilipino ang Philippine fashion at technology. At alam ng kaibigan kong Amerikano ang marketing. Hinangaan ko. Ang Pinoy culture ang aming panimula. Ngunit ang Philippine education at technology ang nagbabago ng aming buhay. Totoo po iyan. Sa simula, gusto ko lang pumunta sa Pilipinas dahil sa culture nito. Ngunit ngayon, dito na ginagawa ang career ko. Nang maggabi, pumunta kami sa isang bar na may night view. Umupo kami at nag-order ng serbesa. Nagtanong si Maria, 3 araw na po kayong nag-iikot sa Maynila. Kumusta po? Nag-isip ako saglit. Pagkatapos ay sumagot. Sa totoo lang, nakakagulat. Sa lahat ng aspeto, technology, education, culture, ganap itong iba sa naisip ko. Humigop ako ng serbesa, lalo na ang mga kabataan. Walang takot. Kahit mabigo, susubukan ulit, walang border. Nagbago po ang mga kabataang Pilipino. Sabi ni Maria. Dati, hinahanap namin ang stability. Malaking kumpanya. Government employee iyon ang gusto namin. Ngayon, hinahabol namin ang sarili naming pangarap. Gumagawa ng startup, pumupunta sa global company, nagtatrabaho sa world stage. Ang night view ng Maynila ay bumabalot sa labas ng bintana. Milyon-milyong ilaw ang kumikinang. Bigla kong naalaala ang aking 20s. Noong panahong iyon, tumitingin ako sa MIT. Akala ko, Amerika lang ang sagot. Ngunit ang mga kabataan ngayon, sa lungsod na ito ay iba. Itinuturing nila ang mundo bilang kanilang stage. Ang exchange student sa Pilipinas ay hindi na isang kakaibang pagpipilian, kundi isang pagkakataon na sayang kung palalampasin. Bulong ko. Opo, ibinaba ko ang baso ng serbesa at nag-isip, ano ang hindi ko nakita sa buong buhay ko? Nang tumuro ang data sa Pilipinas, hindi ako naniwala dahil ang aking bias ang nagbulag sa akin. Ngunit sa loob ng 3 araw, nakita at naramdaman ko mismo, ang Pilipinas ay mas advanced kaysa sa inakala ko. Sa ilang aspeto, mas advanced pa kaysa Silicon Valley. Ano po ang gagawin ninyo bukas? Tanong ni Maria. Bukas, pupunta ako sa Google Office sa Maynila. Magkikita kami ng mga staff doon. Mga Filipino Google staff? Opo, lalo na. Gusto kong marinig ang kwento ng mga Filipino developer. Gusto ko nang matuto. Ang mga bagay na hindi ko nakita, ang mga bagay na hindi ko alam. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at nakahiga sa kama. Nakatingin sa kisame at nag-isip, 4 araw na lang ang natitira. Napakabilis ng oras. Dahil gusto ko pang makakita at matuto ng higit pa. Ngunit 1 linggo lang ang lahat. Sapat na rin. Dahil marami na akong nabago. Ipinikit ko ang aking mga mata. May isa pang pagkaunawa ang naghihintay sa akin bukas. Kinabukasan, araw A4, nagpunta ako sa Google Office sa BGC. Isang high-rise building na matatagpuan malapit sa station. Pumasok ako sa lobby, dumaan sa security procedure, at sumakay sa elevator. Bumukas ang pinto sa high floor. Welcome, Mr. Reyes. Ako po si Isabel Garcia, HR staff.
Nakatanggap po ako ng tawag mula sa headquarters. Ikinalulugod ko po kayong makita. Nakipagkamay kami at pumasok sa office. Ito ay may katulad na vibe sa Google Silicon Valley. Ngunit may kakaiba. Mas masigla at mas bata ang pakiramdam. Ngayon po, makikilala ninyo ang leader ng AI team namin. Siya si Engineer Dela Cruz, isang napakatalinong tao. Inihatid ako sa conference room. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok ang isang babae. Mukha siyang nasa late 20s. Hello, ako si Dela Cruz. Mark Reyes po. Nice to meet you. Magkaharap kaming umupo. Binuksan ni Dela Cruz ang laptop at ipinakita ang screen. Ipapaalam ko po sa inyo ang AI trend sa Maynila. Kinuha ko ang pen ko. Dati, ako ang nag-i-interview. Ngunit ngayon, ako na ang nag-aaral. Sabi ko ng tapat. Ngumiti si Dela Cruz. Ayos lang po. Dati, para sa akin, malayo ang headquarters. Inilipat niya ang unang slide. Sa BGC Tech Hub lang, 60 AI startup po ang nakakuha ng seed funding noong nakaraang taon. 60 startup? Opo, kasing antas po iyan ng Silicon Valley. Lumabas ang isang graph sa susunod na slide. At ang average age ng mga developer dito ay 28 taong gulang. Bata, mabilis, at walang takot. Nagsulat ako ng memo at nagtanong. Kung ikukumpara sa Silicon Valley, ano ang pagkakaiba? Bilis. Dito, ang ideya hanggang prototype sa loob ng isang linggo. Sa Silicon Valley, umaabot ng isang buwan. Bakit sila ganoon kabilis? Paliwanag ni Dela Cruz. Una, lahat ay malapit. Investors, developers, designers. Lahat, 30 minuto lang ang layo. Pangalawa, mabilis magdesisyon. Ang mga batang kumpanya sa Pilipinas ay mas nagbibigay halaga sa execution kaysa sa meeting. Tumango ako. Pangatlo, forgiving sila sa pagkakamali. Dati, kapag nagkamali, tapos na. Ngunit ngayon, ang pagkakamali ay experience sa loob ng isang oras. Nagpakita si Dela Cruz ng iba't ibang data, AI investment status, talent migration pattern, global collaboration cases. Nagmemo lang ako. Hindi nakakagulat na ako na 19 taon na mas matanda ay natututo sa isang junior. Sa halip, nagpakumbaba ako. Mark, mayroon po akong tanong. Tanong ni Dela Cruz. Ano po ang pananaw ng headquarters sa Pilipinas? Sumagot ako ng tapat. Sa totoo lang, binalewala namin. Kasama na ako. Ngayon, nagbago na ng ganap. Ang mga nakita ko sa loob ng 3 araw ay nagpabagsak sa lahat ng bias ko. Ngumiti si Dela Cruz. Mabuti po. Sa totoo lang, ang Pilipinas din, dati, tumitingin lang sa Amerika. Ngunit iba na ngayon. Paano nagbago? Gumagawa po kami ng sarili naming daan ngayon. Hindi gumagaya. Kundi, nag-iimbento. Nagtanghalian na. At nagpunta kami sa cafeteria. Malawak at malinis ang cafeteria. Iba-iba ang menu. Filipino, Western, Chinese lahat nandoon. Marami po kayong menu. Sabi ko, staff welfare po. At maaari rin pong gumamit ang pamilya ng libre hanggang 4 na beses sa isang buwan. Talaga? Nagulat ako. Maganda rin ang welfare ng Google Silicon Valley. Ngunit hindi ganito. Habang kumakain, tiningnan ko ang paligid. Nag-uusap ang mga staff nang walang formalidad. Walang hierarchy na naramdaman. Marami pong nagbago sa kultura ng kumpanya sa Pilipinas. Sabi ko, opo, dati, vertical, ngayon, horizontal, lalo na po sa IT companies. Sa hapon, nakilala ko ang mga team member ni Dela Cruz. Lahat sila ay nasa late 20s hanggang early 30s. Habang nakikipag-usap sa kanila, naramdaman ko, mayroon silang global mindset, mahusay sila sa Ingles, at alam nila ang global trends. Mark, mayroon po akong tanong. Tanong ng isang batang developer. Pangarap pa rin ba ang magtrabaho sa Silicon Valley? Nag-isip ako saglit. Dati, oo. Ngunit ngayon,
Hindi na yata kailangan iyon. Bakit? Sapat na rin po ang opportunity dito. Baka mas maganda pa, sabi nila habang tumatawa. Iyan din po ang iniisip namin. Kaya may mga kaibigan po kami na tumanggi sa offer ng headquarters at nagpaiwan dito. Nang magabi, natapos ang meeting at lumabas ako. Ang BGC ay masikip sa rush hour. Ngunit ang nakakagulat ay karamihan ay umuuwi ng 6 o 7 p.m. Hindi po kayo nag-overtime? Tanong ko. Kung walang espesyal na kaso, hindi po. Fixed working hours po ang principle. Ang Silicon Valley ay nagtatrabaho hanggang 10 p.m. Kaya po sila nauubusan ng lakas. Tanong ni Dela Cruz. Tamang-tama ang sinabi niya. Sa loob ng 20 taon, ilang beses na ba akong napagod? Dito, pinahahalagahan namin ang work-life balance. Dahil ang masayang staff ang mas creative, tumango ako. Kaya pala mas innovative sila. Habang pauwi sa hotel, patuloy akong nag-isip. Napakarami kong natutunan ngayong araw. Lalo na kay Dela Cruz. Siya ay 22 taong gulang lang, ngunit malawak ang pananaw niya sa mundo at puno ng kumpiyansa. Ako ba? Noong ganoon ang edad ko, ganoon din? Sa totoo lang, hindi. Palagi akong kinakabahan at palaging gustong kilalanin. Ngunit ang mga kabataang Pilipino na nakilala ko ngayon ay iba. Alam nila ang halaga nila at ginagawa nila ang sarili nilang daan. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop at nagpadala ng email sa Vice President. I will submit the Philippine Business Trip Report officially after returning to the country. But in advance, we have underestimated the Philippines, especially in terms of talent. The Philippines is already at a global level. No, in some aspects, they are leading us. Pagkatapos kong ipadala ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Dahil kailangan kong aminin ang kailangan kong aminin. Ang night view ng Maynila ay nakikita sa labas ng bintana. 3 araw na lang ang natitira. Napakabilis ng oras. Dahil gusto ko pang makakita at matuto ng higit pa. Araw 5. Free day ko. Walang fixed schedule. Nagising ako ng medyo huli at naglakad sa paligid ng hotel. Naglakad ako sa kalye ng Greenbelt at Glorieta, kung saan nakalinya ang mga luxury brand na tindahan. Ngunit ang nakakagulat ay hindi iyon. Marami talagang dayuhan sa mga taong naglalakad sa kalye. Middle Easterners, Europeans, Southeast Asians. Isang tunay na international city. Pumasok ako sa isang cafe at nag-order ng kape. Umupo ako sa tabi ng bintana at tiningnan ang mga tao. Sa kabilang mesa, may 2 French na tao na nag-uusap. Mas maganda magtrabaho sa Maynila kaysa sa Paris, sabi ng isa. Oo nga, maraming opportunity at hindi masama ang suweldo. Nakinig ako. At higit sa lahat, ligtas. Hindi ba? Hindi ka natatakot kahit naglalakad ka ng gabi. Masarap pa ang pagkain. Tumawa sila. Habang umiinom ako ng kape, nag-isip ako. Bakit nila pinili ang Maynila? Alam ko na ang sagot. Opportunity, safety, quality of life, lahat ay kumpleto. Sa hapon, nagpunta ako sa Intramuros. Isang lugar kung saan nagkakasama ang tradisyon at modernidad. Habang naglalakad ako sa Old Street, maraming dayuhang tourist ang nakita ko. May mga taong nakasuot ng Filipiniana at kumukuha ng litrato. Isang mag-asawang Europeo ang nakasuot ng barong at tumatawa. Nakita ko ang Manila Bay, city skyline. Isang lungsod kung saan nagkakasama ang nakaraan at kasalukuyan iyon ang Maynila. Nang maggabi, nagpunta ako sa isang restaurant ng mag-isa. Nag-order ako ng sinigang. Habang niluluto ng staff ang sinigang, ipinaliwanag niya. Kainin ninyo po ito kasama ng kanin. Salamat po. Habang kumakain, binalikan ko ang 4 na araw na ito. Ang shock sa NAIA, ang innovation sa BGC, ang global vibe sa UP Diliman, ang sigla sa Bonifacio High Street, lahat ay lumagpas sa aking inaasahan. At ngayon, ang mga kabataan
na nakilala ko sa Google Office. Nakita ko ang future sa kanila. Ang dami pala ng hindi ko nakita sa buong buhay ko. Sa loob ng 20 taon, Silicon Valley lang ang tiningnan ko. Akala ko, Amerika ang pinakamahusay. Iyon ang sagot. Ngunit malawak pala ang mundo. At ang opportunity ay nasa kung saan-saan. Lalo na dito sa Maynila. Matapos kumain, nagpunta ako sa Baywalk. Maganda ang ilog sa gabi. May mga ilaw sa tulay. At may mga tao na nagtitipon ng maliliit sa tabi ng ilog. Nagjo-jogging. O nakaupo lang at tinitingnan ang night view. Umupo rin ako sa isang bench. Habang tinitingnan ko ang ilog, nag-isip ako ng malalim. 2 araw na lang, babalik na ako sa Amerika. Napakabilis ng 1 linggo. Ngunit hindi na ako ang dating Mark. Ang bias ko ay bumagsak. Lumawak ang perspective ko. At higit sa lahat, nagpakumbaba ako. Dahil naintindihan ko kung gaano karaming bagay ang hindi ko alam. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng email sa anak kong si Jake. Jake, saan mo nga pala sabi mag-exchange student? Agad siyang nag-reply. Sa UK. Bakit? Nag-isip ako saglit. Pagkatapos ay nagpadala ng reply. I-consider mo rin ang Maynila. Nandito ako ngayon at talagang kahanga-hanga. Maynila? Nagre-recommend ka ng Pilipinas, Dad? Nakakagulat. Nagulat din ako. Iba pala talaga. Sige. Iisipin ko ng seryoso. Ngumiti ako. Hindi bababasa. Ang anak ko ay makakakuha ng opportunity na hindi ko nakita. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at tiningnan ang labas ng bintana. Ang Maynila skyline ay kumikinang. Tulad ng mga gusaling iyon, umakyat din ang Pilipinas. Binuksan ko ang laptop at sinimulang ayusin ang aking memo. Ito ang draft ng ulat na isusumite ko pagbalik. Philippine Market Re-Evaluation Report. Sinimulan ko ang unang pangungusap. We have underestimated the Philippines. We thought it was just a country, catching up. But the Philippines that I saw on the ground was different. In terms of innovation speed, talent level, and global network, they are equal or even ahead of us. Habang nagtatype, naaalala ko ang 4 na araw na ito. Maraming mukha ang lumipas. Dr. Cruz, Ana exchange student, Jason startup, Enger, De La Cruz, Google. Lahat sila ay nagturo sa akin ng bagong pananaw sa mundo. Ang dapat bigyan ng pansin ay ang katotohanan na nagtitipon ang global talent sa Maynila. Hindi sila pumupunta dahil lang sa Pinoy culture, kundi para sa substantive opportunity. Ang salitang ang 6 na buwan ng internship experience sa Philippine startup ay katumbas ng 2 taon ng career sa Silicon Valley ay hindi exaggeration. Tumigil ako sa pagtatype at nag-isip. Hindi ko inakala na magbabago ako ng ganito. 1 linggo na ang nakalipas. Skeptical ako. Akala ko, aksaya lang ng oras ang business trip. Ngunit ngayon, nagpapasalamat ako. Dahil binago ng business trip na ito ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa pagsusulat ng ulat. Bilang konklusyon, kailangan baguhin ng Google ang diskarte nito sa Philippine market. Hindi lang ito dapat tingnan bilang isang consumer market, kundi bilang isang innovation partner. At kailangan din naming baguhin ang hiring strategy namin. Kailangan naming bigyan ng mas malaking weight ang mga talent na may Philippine experience. Idinagdag ko ang huling pangungusap. Ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo ay lumilipat na mula Amerika. Kung hindi natin maiintindihan ang trend na ito, mapapalampas natin ang mga pinakamahusay na talent. Insave ko ang file. Bukas, araw 6. May huling lugar akong gustong puntahan. Isang malaking startup festival na gaganapin sa Maynila. Sabi nila, ito ang pinakamalaking event sa Asia. Ano pa kaya ang matututunan ko doon? Nasasabik ako dahil nakakatuwa na ang matuto ngayon. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Ang ako ngayon at ang ako 4 na araw na ang nakalipas ay ganap na ibang tao. Ang bias ay bumagsak, bumukas ang puso ko, at higit sa lahat, nagpakumbaba ako. Kung babalik ako sa edad na 20, pupunta rin ako sa Maynila.
Ganoon ang pakiramdam ko. Ngunit hindi pa huli. Ang anak kong si Jake ay makakakuha ng opportunity na iyon. At ako, mas makikipagtulungan pa ako sa Pilipinas. Ang exchange student sa Pilipinas ay hindi na isang kakaibang pagpipilian, kundi isang pagkakataon na sayang kung palalampasin. Ang salitang iyon na binulong ko ilang araw na ang nakalipas ay naging conviction ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata. May isa pang sorpresa ang naghihintay sa akin bukas. Dahil ang lungsod na ito ay ginulat ako. Kinabukasan, araw 6, nagpunta ako sa venue. Bumaba ako sa station at naglakad sa underground passage. Ang passage mismo ay parang isang mall. Napaka-develop ng underground nila. Pagdating ko sa convention center, maingay na sa entrance. May banner na nakasabit. Asia Startup Summit. Kinuha ko ang tiket at pumasok sa loob. Isang dambuhalang exhibition hall ang bumungad. Daan-daang booth. At sa bawat booth, may mga startup. Ang nakakagulat ay higit sa kalahati ay nagpe-present sa Ingles. Sinisimulan nila sa global. Tumigil ako sa unang booth. Isang AI medical diagnosis startup. Ang AI po namin ay umabot sa 95% accuracy sa cancer diagnosis. Paliwanag ng CEO na mukhang 28 taong gulang. Na-export na po namin sa 3 bansa sa Southeast Asia at naghahanda na kaming pumasok sa Europa. Gaano na po kayo katagal nag-operate? Tanong ko. 1 taon at kalahati. Nakakuha po kami ng seed funding noong nakaraang taon. 1 taon at kalahati. Global expansion na. Opo, hindi po iyan kakaiba dito. Ang susunod na booth ay isang EdTech startup. AI Personalized Learning Platform. Automatikong inaayos ang curriculum ayon sa antas ng bawat estudyante. Ang CEO ay isang babae, 31 taong gulang. Ginagamit na po ito ng 500,000 tao sa Pilipinas. At pumasok na rin po kami sa Taiwan. 50 staff po kami. At 5 ay dayuhan. Lahat po sila ay dating exchange student sa Maynila. Hindi na ako nagulat. Kahit saan, may foreign talent. Naglakad ako sa exhibition hall at binisita ang 12-dosenang booth. Fintech, mobility, games, beauty, food, iba-iba ang larangan, at innovative ang mga ideya. At may isang karaniwang bagay. Lahat sila ay sinisimulan sa global market. Nagtanghalian na. At pumasok ako sa conference session. Ang theme ay Global Talent Acquisition Strategy. Ang mga nasa panel ay mga CEO ng startup. Sabi ng isang panelist, kung Pilipinas lang ang titingnan, maliit ang market, kaya sinisimulan namin sa mundo. Dagdag ng isa pa, at ang talent, hindi lang namin tinitingnan ang Pilipinas, kinukuha namin ang pinakamahusay mula sa buong mundo. Paano ninyo naaakit ang foreign talent? Tanong ng isang tagapakinig. Ipakita lang ang vision. Kung malinaw kung ano ang ginagawa namin at saan kami pupunta, pupunta ang mga tao, sabi ng ikatlong panelist habang tumatawa. At kaakit-akit ang Maynila bilang isang lungsod, ligtas, convenient, at nakakatuwa. Natapos ang session. At uminom ako ng kape sa lobby. Sa tabi ko, may 2 dayuhan ang nag-uusap. Kumusta ang summit na ito? Nakakagulat. Mas mataas ang level kaysa London Summit noong nakaraang taon. Nakinig ako, talagang global mindset ang mga startup dito. Oo nga. At bata, karamihan ay nasa early 30s. Ang afternoon session ay investment panel. Lumabas ang mga venture capital CEO at nag-usap ang Philippine Startup Investment Amount noong nakaraang taon ay lumagpas sa napakalaking numero. Sabi ng isang CEO, gaano kabilis po kayo magdesisyon sa investment? Tanong ng isang tao. Kung mabilis, 1 linggo. Karaniwan, 2 linggo. Sa Silicon Valley, karaniwan ng 3 buwan. Iyan ang aming competitive edge. Bilis. Habang nakikinig ako sa session, bigla akong naintindihan. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay bilis. Mabilis magdesisyon, mabilis mag-execute, mabilis mabigo.
at mabilis magsimula ulit. Iyan ang kanilang DNA. Nang maggabi, lumabas ako sa exhibition hall. Sumasakit na ang mga paa ko dahil sa maghapon na pagtayo. Ngunit malinaw ang aking isip. Ang mga bagay na nakakainteres ay patuloy na lumalabas. Mga batang founder, global talent, mabilis na investment decision. Ito ang future ng Pilipinas. Habang pauwi sa hotel sakay ng MRT, nag-isip ako. Bukas, aalis na ako sa Pilipinas. Napakabilis ng isang linggo. Ngunit ang isang linggong ito ay nagbago sa buhay ko. Ang bias ay bumagsak, lumawak ang perspective, at nagpakumbaba ako. At higit sa lahat, nakita ko ang hope. Ang hope na ang mundo na tinitirhan ng anak kong si Jake at ng susunod na henerasyon ay mas malawak at mas magkakaiba. Pagdating ko sa hotel room, sinimulan kong ayusin ang mga bagahe ko. Ang eroplano ay sa 3 p.m. bukas. Habang nag-aayos ako, kinuha ko ang mga business card na nakolekta ko sa linggong ito. Mahigit 20. Ang mukha ng bawat isa ay lumabas sa isip ko. Lahat sila ay nagturo sa akin. Salamat! Sa inyong lahat nagpaalam ako sa loob-loob ko. Nang tingnan ko ang labas ng bintana, ang huling gabi ng Maynila ay kumikinang. Bukas, aalis ako sa lungsod na ito. Ngunit mananatili ito sa puso ko magpakailanman. Araw 7. Maaga akong nagising. 3 p.m. pa ang eroplano. Ngunit hindi ako makatulog dahil sa panghihinayang. Gusto kong maglakad sa kalye ng Maynila sa huling pagkakataon. Bumili ako ng kape sa isang cafe, malapit sa hotel, at nagpunta sa park. Tahimik ang park sa umaga. Mga nagjo-jogging at mga naglalakad lang ang nakikita. Umupo ako sa isang bench at uminom ng kape habang nakatingin sa langit. Naalala ko ang pagdating ko dito 1 linggo na ang nakalipas. Noong panahong iyon, skeptical ako. Ano ba ang makikita ko sa Pilipinas? Ngunit ngayon, ganap itong iba. Ang Pilipinas ay higit pa sa inakala ko. Sa lahat ng aspeto, global level, at sa ilang aspeto, nangunguna. Lalo na ang mga tao. Mga batang puno ng passion, walang takot. Nasasabik ako sa future na gagawin nila. Bumalik ako sa hotel at nag-check out. Naging masaya po ba ang trip ninyo? Tanong ng front desk staff. Opo, talagang maganda. Masigit pa sa inakala ko. Babalik po kayo? Siyempre, sumagot ako ng taos-puso. Sumakay ako sa limousine bus papuntang airport. Ang Maynila ay lumipas sa labas ng bintana, mga high-rise building, tulay, at ang bywalk na nakikita sa malayo. Paalam, Maynila. Babalik ako. Dumating ako sa NAIA. Naalala ko ang pagkabigla ko. Nang dumating ako sa unang pagkakataon 1 linggo na ang nakalipas. Nag-check-in ako at nagpunta sa departure area. Dumaan ako sa duty-free at bumili ng huling present. Isang notebook na may tradisyonal na Pinoy pattern para sa anak kong si Jake. Isulat mo ang pangarap mo sa Maynila dito. Iyon ang mensahe na isusulat ko. Habang naghihintay ako sa boarding gate, binuksan ko ang laptop ko. Binasa ko ulit ang draft ng ulat. Philippine Market Re-Evaluation Report. Nakita ko ang isang section na kulang. Idinagdag ko ang huling paragraph. The most important point that I realized through this business trip is that we have been looking at the world too narrowly. We thought that only America and Europe were the centers of innovation, but Asia, especially the Philippines, is emerging as a new center. For Google to continue acquiring the best talent, we must understand and accept this change. We must give greater opportunity to talents with Philippine experience and strengthen cooperation with Philippine companies. Tumunog ang anunsyo ng boarding. San Francisco passengers, boarding will now commence. Isinara ko ang laptop at tumayo. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa silya. Nakikita ko ang NAIA sa labas ng bintana. Ang lugar kung saan ako bumaba 1 linggo na ang nakalipas. Isang kakaibang emosyon ang lumabas. Ang eroplano ay gumulong sa runway. At dahan-dahan itong bumilis at lumipad sa kalangitan. Sa labas ng bintana, unti-unting lumiit ang Maynila. Ngunit sa puso ko,
Unti-unti itong lumaki. Sa loob ng 3 oras na biyahe, marami akong naisip. Ang unang gagawin ko pagbalik ko. Una, isumite ang ulat sa Vice President at humingi ng hiring strategy meeting. Pangalawa, idagdag ang Philippine experience sa hearing evaluation criteria. Pangatlo, imungkahi ang cooperation program sa mga kumpanya sa Pilipinas. At ang pinakamahalaga, makipag-usap ng seryoso sa anak kong si Jake. Jake, mas malawak ang mundo kaysa sa inakala mo. Huwag lang Amerika ang tingnan mo. Tingnan mo rin ang Maynila, London din, Singapore din. Nagtrabaho si Dad sa buong buhay niya. Tumitingin lang sa Amerika. Ngunit iyon ang naging limitasyon ni Dad. Gusto kong tingnan mo ang mas malawak na mundo. Ang eroplano ay lumilipad sa Pacific Ocean. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalaala ang isang linggong ito. Ang innovation sa BGC, ang global vibe sa universidad, ang sigla sa Bonifacio High Street, ang kabataan sa Google Office, ang future ng mga startup, at higit sa lahat, ang mga tao, mga kabataan na puno ng kumpiyansa, walang takot, at iniisip ang mundo bilang kanilang stage. Sana, noong ganoon ang edad ko, ganoon din ako. Ngunit hindi ako nang hinayang. Sa halip, nagdesisyon ako na mamumuhay ako ng iba sa natitirang bahagi ng buhay ko. Mas titingnan ko ng malawak, mas mag-aaral ng mapagpakumbaba, at haharapin ang mundo ng may bukas na puso. Dumating ako sa San Francisco Airport. Pumila ako habang naghihintay sa immigration. Umabot ng 1 oras. Sa NAIA, 15 segundo lang. Sa Uber pa uwi, tinawagan ko ang asawa ko. Nakarating ka na? Oo. Kumusta? Marami akong natutunan. Kumusta ang Pilipinas? Tumahimik ako saglit, pagkatapos ay sumagot. Sa magandang paraan, dumating ako sa bahay at inayos ang mga bagahe ko. Dumating ang anak kong si Jake para maghapunan. Dad, kumusta ang Pilipinas? Marami akong sasabihin sa'yo. Magkaharap kaming umupo sa hapagkainan. Ibinigay ko ang notebook na binili kong present. Para sa iyo ito. Wow, Pinoy pattern. Oo, isulat mo ang mga pangarap mo dito. Pangarap? Exchange student. Gusto mong makita. Gusto mong matutunan. Binuksan ni Jake ang notebook. Dad, seryoso kang nagre-recommend ng Maynila? Oo, maganda rin ang UK. Ngunit isipin mo rin ang Maynila. Bakit? Nag-isip ako saglit. Pagkatapos ay sumagot. Nandoon ang future. At nandoon ang mundo na tinitirhan ng henerasyon mo. Ang sinasabing ang mga kabataan sa Amerika at Canada ay natatakot na maaantala sila sa career kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas ay hindi exaggeration. Talagang maganda. Ang 6 na buwan sa Maynila na nakita ko mismo ay katumbas ng 2 taon sa Silicon Valley. Kumislap ang mga mata ni Jake. Sige, magre-research ako tungkol sa exchange student program sa Maynila. Magaling. Tutulungan ka ni Dad. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking study at tinapos ang ulat. Conclusion. Ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo ay lumilipat na mula Amerika at Inglaterra patungo sa Maynila. Hindi lang ito simpleng trend, kundi structural change. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na humahabol, kundi isang bansa na nangunguna. Kung hindi kikilalanin ng Google ang pagbabagong ito at mag-apply, mapapalampas namin ang mga pinakamahusay na talent. Sa makatuwid, iminumungkahi ko ang sumusunod. 1. Idagdag ang global experience, Philippine project item sa evaluation criteria. 2. Tapusin ang internship program sa mga pangunahing universidad sa Pilipinas. 3. Palakasin ang cooperation sa mga startup sa BGC Tech Hub. 4. Isipin ang pagpapalawak ng Google Manila at pagtatatag ng Research and Development Center. Insave ko ang ulat at ikinabit sa email. Binasa ko ulit, bago ipadala sa Vice President. Ako ba ang sumulat nito? Ang nilalaman ay isang bagay na hinding-hindi ko isusulat 1 linggo na ang nakalipas.
Ngunit ngayon, sigurado ako, ito ang tama, ito ang future. Pinindot ko ang send button. Ang gabi ng Silicon Valley ay nakikita sa labas ng bintana. Maganda pa rin. Ngunit ngayon alam ko na, hindi lang Silicon Valley ang mayroon sa mundo. May Maynila, may Singapore, at may Berlin. At ang bawat isa ay may sarili nitong lakas at charm. Kinuha ko ang cellphone ko at sinulat ang huling mensahe para kay Enger De La Cruz sa Google Manila. Enger De La Cruz, salamat po sa inyong tulong. Marami akong natutunan. Sa tingin ko, babalik ako sa Maynila sa lalong madaling panahon. Magkita ulit tayo. Agad siyang nag-reply. Welcome, Mark. Sa susunod, mas marami pa akong ipapakita sa inyo. Ngumiti ako. Oo, mas marami pa akong makikita sa susunod. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Tapos na ang isang linggong trip, ngunit ito ay isang bagong simula. Ang bago kong buhay, kung saan nabagsak ang bias ko, at ang bago kong role bilang isang senior, na nagpapakita ng mas malawak na mundo sa susunod na henerasyon. Mga kaibigan, kumusta ang kwento ng isang linggo ni Mark Reyes, Google Hiring Manager? Ang pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas na itinuturing nating karaniwan ay isang opportunity na hindi gustong palampasin ng mga kabataan sa mundo. Ipinagmamalaking Pilipinas, isa na itong bansa na pinupuntahan ng mundo para matuto. Kung susuportahan ninyo ako sa pag-subscribe at pag-like, magpapakita pa ako ng mas kawili-wiling mga kwento. Ito si Special Philippines, na nagbabahagi ng mga nakakagulat na kwento mula sa ibang bansa. Salamat po.